Hey guys, it's Kath. I have something really special to share with you. The Ivy Clinic teamed up with Hope Foundation to create this limited edition travel tote. And the best part, every purchase helps build classrooms for Filipino children. Super chic, super roomy, and I swear it fits everything. Be part of something truly meaningful. Grab yours now, here at the Ivy Clinic. Ganda-ganda ko, no? Sino namang may sabi sa'yo? Nanay ko! Bigat ka. Ang nanay mo kasi, sinungaling na. Chismosa pa. Hello Kath Den fans! Ito na nga, bagong post ni Ma'am Catherine. Itong video na bago mga kasambreros, no? And then si Sir Alden naman ay spotted, no? Na umaten yata siya ng birthday celebration mga kasambreros. At marami pang iba. So, unahin ko na ito mga kasambreros. Itong video ni Ma'am Catherine. Ito yung video part kasi nung nakaraan, di ba, yung mga pictures lang yung ating post mga kasambreros. So, ito yung parang advocacy nila. So, sabi niya dito, "Hey guys, it's Kath. I have something really special to share with you." Sabi niya, Ivy Clinic turned up the whole foundation to create this limited edition travel tote. Yung bag na dito ay parang campaign nila, no? Mag-raise sila ng funds mga kasambreros. So sabi nito, every purchase ay helps build classrooms. Napakaganda ng kanilang advocacy na ito mga kasambreros. Magpapatayo sila ng mga eskwelahan para sa mga bata, no? Filipino children mga kasambreros. Sabi nito, super chic, super roomy, and I swear it fits everything. So malaki daw siya mga kasambreros, no? Kaya pwede mong ilagay kahit ano. And sabi pa niya dito, be part of something truly meaningful. Grab yours now here at the Ivy Clinic. So ang kulit lang ni Ma'am Catherine dito, no? So may voiceover kasi siya mga kasambreros, no? So yun po. So ito po yung video na part kasi nakaraan ay pictures lamang po ang kanyang pinost sa kanyang Instagram account. So ito pa yung bagong post niya, ha. Tapos pinost niya rin pala yung kanilang yung teaser ng 2025 Christmas station ID nila sa ABS-CBN na kung saan nga ay nauna nating na-post na naging mas advanced tayo mga kasambreros. So dito ko na emphasize yung excitement niya na nakita niya si Tatay Cardo, no? Sabi niya, "Hi Tatay, miss you. Kamusta po?" Sabi niya ganun. So dito ko na parang mas na-feel yung kanyang deep longing pala, no, kay Tatay Cardo. Sobrang genuine ng pagka-miss ni phenomenal box office cinema queen kay Tatay Cardo nga ng Pilipinas Got Talent, no, season 7 grand winner mga kasambreros. So kanina nilang pinost, no, dalawa yung kanyang bagong posts mga kasambreros sa kanyang Instagram mga kasambreros. So yun nga, no, alam natin kwento dito, nagpasalamat siya dun sa oras na binigay ng mga iba-ibang tao sa iba't ibang fields mga kasambreros. And then ito, next item natin mga kasambreros. So may ang kakulitan nun. May bagong post na naman sila Baby Kiona pala at saka Lexine, no? Iba ito sa pinost ko kahapon na nagsayaw ang Bernardo family mga kasambreros. And this time, ang leader nila ay si Lexine. Alam natin ay napakagaling sumayaw nito, no? Kasi nga nakipaglaban sila o nilaban sila sa junior dance competition sa Amerika mga kasambreros. So ito ay hindi ko makita si Kath dito, no? Parang hindi siya sumali. Ang dito lang ay si Mami Min, Daddy Ted, si Katin, si Kay, si Kiona, and then yung siguro mga kasambahay niya, no? Dito sa And ang sayaw nila, pareho sa sinayaw ni Ma'am Catherine, no? Doon sa may TikTok account niya ni Ma'am Catherine, no? Pareho pala yung sinayaw nila doon. So, it's so yun talaga nagpa-sample ako dito, no? So, yun po ang kanilang sinayaw mga kasambreros doon sa may kapareho doon sa may nagulat niya ako kasi baka sinayaw nila to bago sinayaw ni Ma'am Catherine doon sa kanyang TikTok account mga kasambreros na kung saan nga ay kasama niya doon yung ibang siguro parang part ng kanyang glam team yun mga kasambreros. So pero po, no,
nagulat ako na may panibagong post na naman sina Mami Min, Daddy Ted na parehong sumasayaw mga kasembreros. So, ang cute lang ng Bernardo family. So, ang cute ng kanilang banding, no? Sayaw-sayaw mga kasembreros tsaka pagkain, of course, no? Sila po ay masayang pamilya mga kasembreros. And then ito, so spotted si Sir Alden, no? Umattend pala siya ng birthday. Dalawang fans ito na mga nanay, mga kasembreros. And ang caption dito ay parang first birthday. First birthday na kasama si Sir Alden, no? Sabi naman ng isa dito ay Olivia's first birthday dedication. So parang siguro malapit ito sa puso ni Sir Alden, no? Itong mga nanay, mga kasembreros. So, ang isa dito ay si Ma'am Rose Ann Santos. Tapos, ang isa naman po ay si Ma'am Celine, no? Mga kasembreros. Tapos, ay ang cute ang caption ni nanay dito sa isa. Sabi niya ay, habang tumatanda, dapat bumabata ang kasama, o, di ba? JL before Alden now. Si JL. Hindi ko alam kung si JL. John Lloyd yata, no? So, ang cute lang ni Ma'am Rose Santos Alimon, mga kasembreros. So, hindi ko alam kung ito si Olivia. Isa siguro sa mga close friends niya, ang parents nito, mga kasembreros, no? Unang taon na birthday ni Olivia, mga kasembreros. Tapos, yung isa naman ay naka-orange, no? Si Sir Alden, mga kasembreros. Orange na brown, something like that, no? Tapos, naka-cap siya at saka naka-relo, mga kasembreros. So, pero magkaibang tao po ito, mga kasembreros. So, ito naman po ay si Mama Celine Fabua. No, sabi niya, thank you, Sir Alden Richards, no? Highlights and followers. So, parang nasa ano siya, parang nasa isang Korean restaurant, Korean or Chinese or Japanese restaurant, mga kasembreros. Itong naka-orange siya. Kasi yung mga nakatatak sa likod ay parang Korean or something like that, mga kasembreros. So, baka kumain si Sir Alden dito, no? Kasi ang nakalagay lang dito sa kay Ma'am Celine ay thank you lang. Walang nakalagay na ibang information. So, thank you, Sir Alden Richards, ang sabi ni Ma'am Celine. And then ito, so, share ko lang ito, mga kasembreros. Sobrang cute ni Ma'am Catherine dito, no? Nung maliit pa siya, mga kasembreros, sabi nung isa, sabi niya, ang ganda-ganda ko, no? Sabi ni Ma'am Catherine, sino may sabi naman sa'yo? Sabi ng, sino na sabi sa'yo? Sabi niya, nanay ko. Sabi ni Ma'am Catherine, halika dito. Ang nanay mo kasi, sinungaling. Sinungaling na chismosa pa. So, sobrang cute ng Catherine dito na bata pa siya, mga kasembreros. So, talagang ang kakaiba talaga ang acting prowess ni phenomenal box office Cinema Queen. Kasi kahit bata pa, ay talagang nakikitaan na siya ng galing, mga kasembreros, no? So, hindi nakapagtatakang tinanghal na multimedia star, mga kasembreros. Si phenomenal box office Cinema Queen. And then ito, so sobrang cute nito kasi si Sir Alden, sabi niya, andito pa rin sa Gedli, naghihintay kay stepmom. Hindi ko sino alam kung sino si stepmom, no? Tapos may music background mga kasembreros. Tapos parang nagkakape siya dito, naka-black siya. Sa gilid ng hagdan, no? Hindi ko lang kung anong iniisip niya or parang hindi ko lang kung part ito ng kanyang part ng kanyang dito ng kanyang endorsement ito, mga kasembreros, no? Pero yun po, sobrang cute lang niya, no? Ni phenomenal box office Cinema King dito, mga kasembreros. And then ito, next item natin, mga kasembreros. So, itong si Ma'am Catherine, parang meron siyang dito, no? Meron siyang aso. Tapos, ang nag-upload dito ay parang may Vietnamese na fan, no? Ito napapansin, Vietnamese or, Vietnamese na fan. Tapos, it's either Vietnamese or Taiwanese, mga kasembreros. Tapos, nag-upload din sila. Yun yung isa rin sa mga nag-upload ng yata, if I'm not mistaken, nung na-confirm niya na si Ma'am Catherine at Sir Alden ay kumain sa Pampanga na dun sa Denlim's Kitchen, mga kasembreros, no? Sa Dennis Lim Kitchen, mga kasembreros, na kung saan ay in-upload niya, sinabi niya din na yung may-ari ng restaurant ay nag-report, no, na si Sir Alden at si Sir Alden ang
reserve ng kanilang pagkainan ni Ma'am Catherine, mga kasembreros, habang kumuha si Sir Alden ng t-shirt, or parang ay kinuha sa kanyang sasakyan, mga kasembreros. So that is why sila ay nakapagpa-picture. So ito yata siya, no, yung nag-upload nito, mga kasembreros. Pero palagay ko itong ano na may aso siya ay matagal na rin ito, mga kasembreros, no. Parang nire-upload lang ng isang fan na ito, mga kasembreros. So ayun po siya. Alright, so yun lang siya sa ating Kathleen items, no. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is October 28, 2025, Martes na po. Medyo makulimlim po dito sa amin. Isang pinagpalang gabi po ng Tuesday, mga kasembreros. So ilang araw na lang, nako, undas na, at saka November na, at saka December na, mga kasembreros. So kay bilis lang talaga ng panahon, mga kasembreros. So sana pa ipakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda po nito, mga kasembreros. Medyo nakakatakot lang ang title. Ang title po kasi natin ay Patay Kung Patay. Grabe. Esther 4:16, Go and gather together all the Jews of Susa and fast for me. Mag-ayuno daw, no? Mag-fast, mga kasembreros. Do not eat or drink for 3 days, night or day. My maids and I will do the same. And then, though it is against the law, I will go in to see the king. If I must die, I must die. So, ganun, mga kasembreros, ang kanyang sinabi. So, if I must die, kung patay, patay kung patay, no? Ganun, mga kasembreros, sa atin sa mga Tagalog, no? Sa wikang Filipino. So, sa hindi pa nakakaalam, si Esther po ay isa sa mga lingkod ng Panginoon. Although, sa book na ito ay hindi na-mention ng Panginoon, mga kasembreros, pero yung kalooban niya na protektahan ang kanyang mga kapwa Hudyo ay nagawa ni Queen Esther. So, alam niyo, parang teleserye ang buhay ni Queen Esther, kasi bago siya, parang pang maalala mo kaya, at saka parang naging Miss Universe siya, mga kasembreros. Ano siya, ulila siyang lubos, wala na siyang nanay, wala siyang tatay. So si Mordecai, na kanyang nakakatandang pinsan, mga kasembreros, ay kinupkup siya, no, si Mordecai, na isang Hudyo rin po, mga kasembreros. So ang ginawa niya, parang konting background lang, no, sa mga hindi po nakakaalam, mga kasembreros. Si Esther po ay tawag dito, since ulila na siya pero maganda siya, nagkaroon dati ng tawag dito, ng elimination. Natanggal yung reyna doon sa Susa, mga kasembreros. Ang Susa po ay isang lugar. So nung matanggal ang reyna, ay ngayon naghahanap sila ng panibagong reyna. So parang nagkaroon ng Miss Universe ba, na kung sino yung matatanghal na Miss Universe ay siya yung papalit doon sa pwesto ng reyna. So yun, no, to cut the long story short, ay nagandahan ang hari sa kaya Esther, mga kasembreros. Nakakabighani ang kanyang ganda, kung kaya siya po ang napili na maging reyna ng Susa, no, bagong hari, mga kasembreros. So ang time na ito sa chapter 4 nga, mga kasembreros, ay ito na yung time na lahat ng mga Hudyo, kasi may mga may mga sa pamumuno ng hari niya, si Haring Xerxes, mga kasembreros, ay nagkaroon ng pagtatraidor, no, ng kanyang mga nasasakupan. So may mga traidor doon na gustong ipapatay ang mga Hudyo. So ang mga Hudyo sa Susa ay hindi na welcome nung nagkaroon sila ng batas, no, kasi nga may mga traidor, pamulitika, mga kasembreros, pamumulitika. So nung nagkaroon ng order or decree na lahat ng Hudyo ay papatayin, ay madadamay si Esther, mga kasembreros. Pero hindi kasi alam ni Haring Xerxes na iniibig talaga niya si Esther, mga kasembreros, no? Lahat daw ng gusto ni Esther ay ibibigay niya, pero hindi niya alam na si Esther po ay isang Hudyo. Okay, so si Haman, no, yung traidor dito ay si Haman, mga kasembreros. So ngayon, ang chapter 4 na ito ay dito na, kasi sabi ni Mordecai na kanyang pinsan na nakakatanda na kung saan ay siya ang nagkumupkup kay Esther. Sabi niya, kung hindi ka gagawa ng aksyon, ay pati ikaw ay mapapatay, kasi si Esther ay Hudyo na hindi alam ng hari, mga kasembreros. So nung in-urge niya, no, nung pinilit niya ni Mordecai si Esther na gumawa ka ng paraan, no, mag-request ka sa hari and so on,
na isalba, no, iligtas ang mga tao, ang mga Hudyo, mga kasambreros, para pati si Esther ay maliligtas din from destruction, mga kasambreros. So, ito yung chapter 4 na ito yung turning point ng chapter na ito, mga kasambreros. So, yung verse na ito ay nag-speak about courage, no? At saka katapangan talaga, mga kasambreros, na kinakailangan natin sa panahon ng krisis, no? Sa panahon ng kalamidad, sa panahon ng challenges, sa panahon ng problema and trials in general, mga kasambreros. So, alam niyo, nakaka-amaze talaga dito yung tapang ni Esther, mga kasambreros, na patay kung patay, no? Sabi niya ganon. So, pero ang ginawa niya dito, isa sa mga lessons na dapat din natin matutunan dito, ang ginawa ni Esther ay nag-fasting siya. Nagkaroon siya ng lahat ng mga maids niya, lahat ng katulong niya, lahat ng kasambahay niya, kailangan mag-fasting. Huwag kayong kumain, sabing ganon. So, kasama ng lahat ng mga Hudyo, no? Sabi niya, together all the Jews of Susa and fast for me, no? Ipanalangin siya, no? Ipag-ayuno siya, mga kasambreros, na 3 araw. Grabe, no? Night and day, mga kasambreros. And ang makatulong ko at pati ako ay magpa-fast din, sabi niya ganito, mga kasambreros. So, sabi niya dito, kasi bawal no? Kapag ikaw ay magre-request na isalba at huwag patayin ng mga Hudyo sa hari, ay isa iyong kalapastanganan, mga kasambreros, kasi nga ang utos ay yun na, no? Parang may nakatakdang araw na papatayin ang lahat ng mga Hudyo, mga kasambreros. So, madadamay pati si Esther. So, ito po ay kailangan niyang gumawa ng hakbang or else pati siya ay mapapatay, mga kasambreros. Pero ang ginamit niya dito, ang influence niya para iligtas. Kasi ang mga Jews, ang mga Hudyo, mga kasambreros, alam natin, mga tao ito ng Diyos, no? Mga tao ito kasi mga Israelites, no? Mga Hudyo, mga Jews ay galing sa Israel. So, ang mga Hudyo po ay piniling tao ng Diyos. So, kailangan protektahan sila para sa ngalan ng kababayan, para sa ngalan ng nasyon, para sa ngalan ng Panginoon din, mga kasambreros, because Jews are the chosen people of God. So imagine natin yung bigat ng responsibility ni Esther sa kanya mga balikat as she grappled with the decision to risk everything to save the people or her people, mga kasambreros. So talagang ginawa niya lahat, no, para isalba at iligtas ang kanyang kapwa-tao, mga kababayan, mga kasambreros. This verse reminds us of the power of individuals to make a difference in the world, even in the most challenging circumstances. It challenges us to reflect on our own actions and responsibilities when we see injustice around us. So ito, mga kasambreros, kapag tayo po ay nakaka-experience ng hindi makatarungan, mga kasambreros, na actions from other people, at saka nakita natin at may kakayahan tayong isalba or ligtas sila, mga kasambreros, ay gawin natin. Kasi kapag alam natin yung tama at saka may kakayahan tayong gawin iyon, mga kasambreros, tapos hindi natin ginawa, ay nagkakasala din tayo sa Diyos, no? Kasi alam mong ganito ang tama, alam mong mali palang ginagawa, tapos ikaw ay may kakayahan ka palang gawin ito or iligtas ang tao na naapi, ay hindi mo ginawa, ay accountability rin natin iyon sa Panginoon, mga kasambreros. So, Esther's story teaches us about the strength that lies within us to confront difficult situations and make a positive impact even when when the stakes are high. So, talagang and babae pa si Esther, no? Talagang napaka-courage at napaka-tapang ni Esther, mga kasambreros. So, the passage contains key phrases that resonate with urgency and purpose. Mordecai's words convey the critical nature of taking actions, emphasizing that while deliverance for the Jews will come from elsewhere, if Esther remains silent, she and her family will not escape unscathed. So, nga, mga kasambreros, no? Nakwento natin kanina, kung hindi maliligtas sa mga Hudyo, pati si Esther ay masasama rin mapapatay, mga kasambreros. So, yung purpose natin sa buhay ay may purpose ang Diyos natin, mga kasambreros, sa ating buhay. So, your purpose in God's plan is to fulfill the specific role and calling that God has placed sa ating buhay, mga kasambreros. Kasi meron tayong meron tayong uniqueness at saka pinili tayo ng Panginoon para i-fulfill, no, gawin yung purpose niya sa buhay natin. So, kung tayo, for example, ay isang teacher, or isang content creator, or isang nanay, or kasi, you can share Bible or gospel within the circles of your family.
or sa inyong kapitbahay or sa inyong social media. So, basta gusto natin may paraan mga kasi so you have to and we have to share the gospel of good news in our own ways mga kasambreros. Kasi alam naman natin ang paraan, talagang tayo lang po ay nawawalan ng panahon at oras sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon na punong-puno ng pag-asa at pag-ibig. So, embrace the understanding that God has placed you where you are for a reason, and He has equipped you with the necessary qualities, skills, and gifts to carry out His plan for your life. So, naniniwala ako na tayo po ay may gifts, may regalo mga kasambreros. Let's say, kung ikaw ay marunong magluto or marunong mag-share, marunong lahat tayo may mga talent na binigay ang Diyos sa atin. So may binhi ba? May buto mga kasambreros ng Panginoon kung para i-carry out or isakatuparan yung purpose niya sa ating buhay. So may mga nakita ako sa social media world talagang pag ikaw ay teacher, nag-share ka ng nagtatrabaho ka bilang teacher, tapos sa iyong social media accounts nag-share ka ng salita ng Panginoon, and so on mga kasambreros. So we have to carry out kasi tayo ay binigyan ng unique na purpose. Yung general purpose natin, yung love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and love your neighbor as you love yourself. So pero ang pinaka dito ay may mga specific kasi tayo. Kunwari ako dito nilagay sa ganitong lugar at sa ganitong profession. So yung iba naman ay sa ibang profession, sa ibang lugar din. So may mga specific, kunwari sa ating kapitbahay, sa ating pamilya. So, sa ating pamilya, unang-una, dapat ay doon nagsisimula yung purpose na ginagawa natin. Let's say, nagba-Bible study tayo sa loob ng tahanan, nagkakaroon talaga ng time sa panalangin, and so on mga kasambreros. So, as simple as that. Let's channel our inner Esther, embrace courage, and leap into action when challenges arise. So, yun po yung ating final thought mga kasambreros. Maging Esther tayo na maging matapang, maging mapanalig mga kasambreros sa pananampalataya. Lalong-lalo na po pananampalataya sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alright, sinama sa ating Word of God na mapapagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, katapangan, bravery mga kasambreros, and courage sa pagka-carry out at pag-fulfill ng purpose ng Diyos sa ating buhay. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros, and paalam po. I love you.